sigurado kami, ako bilang former rebel, na hindi ito tatanggapin ng CPP, NPA, NDF. Ikikriticize nila ito, bubutasan nila ng propaganda, and this will now be a challenge to the House leadership because sigurado tayo na si Franz Castro, si Raul Manuel at si Arlene Brosas will follow the line of the Central Committee of the Communist Party of the Philippines and the NPA not to accept this amnesty proclamation with all good intentions provided by the government through the President Marcos Jr. sapagkat para sa kanila surrender ito. And number 2, ito ay panloloko daw dahil itatrap sila. And number 3, there will be no amnesty if you are not going to admit na nagkasala ka. First, admission, then submit yourself to the majesty of the law and surrender it. Magpapailalim ka sa sakop ng batas. Ito pala yung kung bakit gusto nila ipa-abolish itong sila Franz Castro, ang NTF-ELCAC. Kasi sa totoo lang, dahil sa Barangay Development Program at dahil sa NTF-ELCAC na flagship program, ay ang Barangay Development Program, napakaraming milyon ang buhay na bumuti. So yun yung sinasabi ni Eric is talagang very consistent with what we are seeing right now with that Ian Fry na kaibigan nila. At yan yung paulit-ulit nilang sinasabi, abolish NTF-ELCAC kasi ayaw nila na bumuti ang buhay ng pinakamahihirap sa atin. Your comment on that, sir? Yes, Mama Lorena. No? Actually, may kasabihan na kami nung nandun kami sa Samar na when the road ends, insurgency begins. So, talaga, kung walang kalsada, walang development dyan, nandun yung CPP, NDF at sila yung nagde-demonize ng gobyerno doon sa mga taong bayan. Totoo yun. At dito naman sa, magmula nung in-implement natin itong Barangay Development Program, meron ng naidagdag na 825 kilometers na kalsada, na farm to market road, so to speak, na nandoon sa 2,000, no? Mahigit 2,000 na barangays. At ang beneficiary nito ay 2.6 million. Oh, malaki. So you can just imagine na nakinabang doon sa 825 kilometers na farm to market road, umabot na ng 2.6 million na tao. People. Doon sa mga school buildings na pinatayo natin, meron tayong 404 na na-complete na. Ang nakikinabang dito ay 449,000 na tao, including yung mga students. Wow! Dito sa NTF-ELCAC! Very good. Dito sa dito sa water supply and sanitation, may nakinabang na 927 na barangays. At ang beneficiary nito ay 950,700. Imagine mo Water yung supply, kababayan natin na nabigyan ng malinis potable water na magagamit nila 24/7. Very good. Doon naman sa health station, mayroon tayong 442 barangays na recipient nito na umaabot naman yung nakumpleto na eskwelahan or na health station na 254. So napakarami nito na ang mga beneficiary nito ay almost 600,000. So suma total, kay Eric, Ma'am Lorraine at saka Brother Franco, Yes, sir. ang projects, no, ang projects na in-implement ng NTF-ELCAC sa loob ng 3 taon na BDP ay umaabot na ng 5,293 projects na ang beneficiaries ay more than 5 million. More than 5 million. So you can just imagine yung natulungan nitong programa na ito. Tapos mayroong mga aayaw. Ewan ko na lang kung anong sasabihin ng taong bayan sa mga tao o mga organisasyon na tumutuligsa dito sa programa ng NTF-ELCAC. Claro. Sir, may question ako. Related to that, Eric. So we saw that the NTF-ELCAC has really touched the lives of so many Filipinos. Naiiyak ako. And actually, this is a short story. No? Yesterday, yung kapatid ko, my sister, nagpunta siyang salon, nagpaayos ng buhok. Tapos sabi, yung sister mo, ako, no? Si Lorraine, and then she said, oh, yung barangay ko, Barangay Hitapian. Hitapian, Samar. Kinuwento niya ngayon yung napakalaking improvement dahil sa Barangay Development Program. I mean, this is from out of nowhere. No? Filipinos, yung lives nila ay natatouch. So, Eric, my question to you in connection to what the fantastically good news of Director Baharin. So, nakikita ito nila Franz Castro. Of course. Naririnig nila ito. Nila. So, bakit pa rin sila tuloy-tuloy? Bakit, Eric? Sapagkat ito ang kanilang failure. Once ito po itinambol nila at ipinalaganap ito sa buong mamamayan, kagaya ng ginagawa natin ngayon sa Laban Kasama ang Bayan,
mawawalan ng saysay ang anumang pag-atake nila sa gobyerno because lalabas ngayon ang katotohanan na ang lahat ng kanilang sinasabi nito mga operatiba at propagandista ng CPP, NPA, NDF ay puro pagsisinungaling at panluloko sa mamamayan. Eric. That is the reason ayaw nila itong ilantad. Yeah, Ayaw but nila Eric, itong ilabas. there's no need to make it lantad because the informal surveys, 87% already know what NTF-ELCAC Correct. is. So wala na, alam na, lantad na, alam na. Yes. So why do they still continue? That is the order Because of France the has to have CPP. her gluta. Of Ganon? course, may benepisyo siya. May benepisyo siya. Ang At saka mabigat yung yan, order ng CPP ito sa kanila to destroy. So why everything. is the Central Committee still doing that? Because what do they gain from it? They're hoping to reverse the gains in the public Baliw. perception. Can they still do it? I don't think so. No more, no? Mahirap nilang- We've reached the tipping point. Wala na. Yes, mahirap na. And I think that Yes. brings us to the final interaction ni Brother Yeah. Frank. Yeah, Yes, gusto ko lang okay. ito bago natin Go ahead, bitawan na ang Yes, Ma'am Lorraine, sa thank you. ating buting. Napakaganda ng news. Yes, Sir Baharin, isang katanungan na lang po sa akin is ano po masasabi ninyo sa napakagandang hakbang na ating Pangulo granting yung Proclamation number 404, granting amnesty to former rebels, former members of the Communist Party of the Philippines, Yeah. New People's Army, National Democratic Front, CPP, NPA, NDF, who have committed crimes punishable under the revised penal code and special penal laws in furtherance of their political beliefs. Ano po masabi ng NTF-ELCAC dito? Oh, sa latest ito, sir, na balita Yes. from kanya ngayon. Yes, Brother Franco. Actually, ito yung pinakamagandang balita na pumasok kaninang umaga. Yes. Na pinagpestahan talaga namin ng taga-NTF-ELCAC. Kasi ito na yung inaantay namin, ito na yung matagal namin iniintay na issuance ng executive. Para sa ganon ay tuluyan ng magsibabaan yung lahat pang natitira doon sa kabundukan na naniniwala pa sa CPP, NPA, NDF. So kung matuloy ito, no, na kung makongkor ito ng Congress, which I believe they will concur it immediately para hindi maantala yung implementasyon ng programang ito, we are hoping na yung more than 1,000 na regular na NPA at ang kanilang mga alyado ay bababa na. So ito yung kumbaga ito yung pang last effort ng gobyerno para sa ganun ay magsibaba na ang natitira pang mga rebelde Kasi na wala na CPP, kwan eh. NPA, NDF na nandoon sa kabundukan. Mawawala yung legal impediments, Brother Franco, Ma'am Lorraine, yung mga warrant of arrest, yung pending cases can now be facilitated because of the legal basis of the existence of amnesty. At may mga guidelines na patungkol sa pagharap sa mga kaso na ito. Pero Colonel Baharin, idudugtong namin na tanong ito, although sasagutin ko rin mamaya, dudugtungan ko ang aking katanungan na ito. Sigurado kami, ako bilang former rebel, na hindi ito tatanggapin ng CPP, NPA, NDF. Ikikriticize nila ito, bubutasan nila ng propaganda, and this will now be a challenge to the House leadership because sigurado tayo na si Franz Castro, si Raul Manuel at si Arlene Brosas will follow the line of the Central Committee of the Communist Party of the Philippines and the NPA not to accept this amnesty proclamation with all good intentions provided by the government through the President Marcos Jr. sapagkat para sa kanila surrender ito. And number 2, ito ay panloloko daw dahil itatrap sila. And number 3, there will be no amnesty if you are not going to admit na nagkasala ka. First, admission, then submit yourself to the majesty of the law and surrender it. Magpapailalim ka sa sakop ng batas. They will not do it, Colonel Baharin. I am very pretty sure about that. Sigurado ako na yun ang magiging posisyon ni Raul Manuel, Arlene Brosas, and Franz Castro, and they're going to attack the government instead of providing gratitude. Pipigilan nila ang pagbaba ng mga kasamahan nila at kanila itong i-expose na pakana ng gobyerno for surrender. You know what I've learned? Tama ba ito, Eric? No? What I've learned, no, is that kasi ito mga CPP na ito, no, ginagamit nila yung mga cases na yan sa mga anak natin na nag-NPA na gusto nang mag-surrender. Tinatakot sila. Katulad si Chad Book, no, who was an NPA, hindi siya lumad teacher, hindi siya volunteer teacher. Yes. Terorista si Chad Book, okay?
Tony Lavinia, 'di ba? Get your facts Get straight. your facts straight. Yeah, so ginagamit nila yan noon. For instance, dun sa case ni Chad Book, he wanted to surrender. Matagal na. Sabi niya, haharapin ko yung mga kaso ko. And they said to him, nako, papatayin ka, nako, ganyan-ganyan. kaya So naging he peace, didn't. And in a month's time, he was dead. Dead sa What do you inkwentro. say about that, Tony Lavinia? You're happy? Yun. Sir, your reaction doon sa sinasabi naming ito'y bubutasin nila, iintrigahin nila. Totally, kay Rick, aasahan na natin ito na ito ang gagawin nila. I-discredit itong proclamation na ito. Kagaya ng ginawa nila noong proclamation na ginawa ni Presidente Duterte noong 2021. So, we expect, but then, alam na rin ng taong bayan, namulat na ang taong bayan, lalong-lalo na yung mga kamag-anak nitong mga nandun pa sa kabundukan na member ng CPP-NP-NDF. Sigurado ako nito na magkakaroon ng influx ng pagbababa ng mga supporters ng CPP-NP-NDF. Kasi ang maganda dito sa inilagay sa proclamation na kay Rick ay isinasama pa itong mga member ng kanilang suporta Yes. na nanggagaling sa Go ahead, sir. nanggagaling sa labas, no? Yung front organizations. Sabi dito is former member is understood to refer one who has a former member of the CPP-NP-NDF or their front organizations. So, So meaning to sila. say, open sa lahat ito, even yung mga Urban nasa operatives. front organizations nila ay pwedeng lumabas at mag-avail nitong amnesty proclamation So, na ito. ano, At so- napakaganda ng programa na ito. Director Baharin, so sila Franz Castro, they can avail of Yes. this. Teddy Casino. Franz, pwede ka na pala eh. Mag-apply ka na, Franz. Pero ma'am, may requirement. Ano Why yung not, ma'am, requirement? kung gusto nila mag-apply? Aminin nila na nagkamali sila, nagkasala sila sa taong bayan at sa batas, at magpapailalim sila sa sakop ng batas. If they will not do that, they will not be qualified for amnesty. Okay, my question to Director, Director, so there conditions like that, no? So Director Baharin, kasi may maraming mga nagtatanong dito, no, na parang ano bang ibig sabihin nito, no? Si BBM kinakaibigan na niya ang CPP. Totoo na pala 'yon na nag-alyado na sila, ganyan-ganyan. So pwede mo bang i-explain na this is really a good step for our country, no, pagdating sa kapayapaan, tunay na kapayapaan. Yes, sir. Yeah. Kindly explain to the people, please. Yes, ang programa ng ating gobyerno, lalong-lalo na dito sa ating mga, yung kumukontra sa gobyerno, no? Yung unity, peace, and development. Gusto ng ating Pangulo na magkaroon ng unification ng lahat ng naghihiduan at pare-pares nating tumbukin ang landas ng kapayapaan at development. So very very powerful yun na kagustuhan ng ating Pangulo. That's why isa ito sa mga programa ng gobyerno para magkaroon na ng unity, peace and development. And of course, after this unity, peace and development, continuous delivery of basic social services doon sa mga lugar na dati na pinamumugaran nitong mga CPP-NP-NDF na ito. At hindi lang ito, tatlo yung rebel groups, no? Yung rebel groups na or organization na binigyan ng amnesty. Yes. Kasama dito yung RPMP, RPA-ABB, yung MILF, at MNLF. So kumbaga lahat na ito, it's a program of the government to unify the people towards a progressive and peaceful environment and nation. At huwag sila mag-alala, Colonel Barre, no? Brother Franco, Ma'am Lorraine, there are guidelines to this. Number one requirement, aaminin nila na nagkamali sila. At ipapailalim nilang sarili nila sa sakop ng batas. And they will be evaluated by the government. Will it be Which, all cases, Eric, even murder? I think ang hindi kasama ay ang kidnap for ransom and rape. Yeah. What about murder? Murder yata, ma'am, sakop siya dahil doon sa framework ng armed conflict. Okay. Pero yung Alright. pagsasagawa ng kidnap for ransom, yun ang problema natin kay Franz Castro. Nako, Franz. Kay sa Toro Campo. Oo, Kasi yeah. kidnapping and forcible abduction of minors yun. Mukhang malabo isakop yun sa
sa amnesty. Parang tinatanggalan mo na pag-asa si Franz Castro, mga balik Susuko na sana ka, Eric Susuko na Kaso sana. lang na-demoralize sa sinabi mo Pero bagamat ganyan pa man ka, Eric, Ma'am Ay, Lorraine. may dugtong ito, Frank, si Colonel Varela. Sige, go ahead po. Sir, go ahead, sir, for Sir final clarification. Go ahead po. Nakamute kayo, sir? Sir, nakamute kayo. Ayan, yan. Go ahead, sir. Oh, I can't hear you. Unmute mo na, sir. Unmute. Yes, Yan. Ma'am Lorraine, ang mga hindi mapapayagan, the Amnesty Letter of the Proclamation shall not cover the kidnap for ransom. Kidnap for ransom. Kidnap for ransom. Mukhang papasok yung sinasabi ninyo doon kanina. Wala namang ransom yung kay Franz. Kidnap lang. Kidnap lang. Kidnap of minors. Kidnapper lang yan. Kidnapper lang Massacre, naman Masakit. Rape. Rape. terrorism, Ah, crimes committed against chastity as defined in the revised Oh. yeah, sexual Penal abuse. Code, violation of Republic Act number Yari si 9165, Baba din dito. Yari. yung Yeah. Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, grave violations of Geneva Convention of 1949 Ayan. and genocide, crimes against humanity, war crimes, torture, enforced disappearances, and other gross violations of human rights. Ay, so, parang Ito dami. yung hindi cover. yung So, mga ano yung pagpatay ng covered? civilian, bawal. Oo, So, ang covered naman, murder, yung mga ambush na nangyayari sa enkwentro o yung labanan, Yeah. established, pwede siya. Pero yung dinukot mo, ang police, tinorture mo, o ang sundalo, binalatan mo, pinugutan mo ng ulo, bawal yun. So, binanggit ni Sir Bahari. Eric, ano ba yung sinabi mo? Kaya kailangan may kailangan may evaluation. Pero Yeah. wag po kayo mag-alala sa mga nakikinig Correct. na mga kababayan natin. It is not absolute immediately. First requirement, they have to admit na nagkamali sila. So surrender sila at magpapailalim sila sa sakop ng batas. And they will be evaluated. But ang maganda nito, opportunities are provided for them to go back to the folds of the law and live normal lives under the process of amnesty. And ito ay promulgated na ng Presidente, required na lang ng affirmation support from Congress. Sir Baharin, so in my mind, is this a very clear expression of our President's real and sincere desire for peace in our country? Kasi napakatagal na nito, sobrang tagal na nitong alitan na Pilipino, pumapatay ng kapwa Pilipino, na parang nasanay na lang tayo, di ba? Pero ang sinasabi ng Pangulong Bongbong Marcos dito, totoong kapayapaan na, tama na. Agree. Di ba? Magbalik loob na kayo. Ganun ba yun, sir? Yes, sir. Go Yes, ahead. ma'am, ito yung kagustuhan na ng ating pangulo na magkaroon ng unity, peace and development. Anuman ang iyong pinaglalaban bilang isang kasapi ng CPP-NP-NDF, ng MILF, ng MNLF, ng RPMP, RPA, ABB. So, napakaganda ito na panimula at sana sunod-sunod ito. Anyway, meron namang na-create na Amnesty Commission na siya ang titingin kung itong mga nag-avail ba ay talagang pwede na mabigyan ng certificate. Ayan, klaro. So, ano na siya? It's going to be implemented already, sir? Once Nandiyan, ma'am, signed? antayin natin yung concurrence ng Congress at saka Senate. At kung mayroon ng concurrence, doon pa lang mag-start yung processing. At ang kagandahan nito, yung nakaraang Amnesty Commission is 1 year lang. Ngayon ay 2 taon. 2 years ito. So, sir, question. One last. I'm sorry. Right, So, as you said, no, we will be expecting na ito mga kagwang sa Kongreso, they will try to obstruct this, di ba? Pero how will that affect this bill? How will it affect it? Will they be able to do that successfully, or if not successfully, even if they fail, how long will they be able to really slow the process? Kasi yan naman ang trabaho ng mga yan. Kaya ba nila itong i-derail at sabutayin sa loob ng Kongreso, Colonel Barren? Yeah, just like in the past, ganun din naman ang ginawa nila. Pero at the end of the day, numbers pa rin ang nanaig at naipatupad naman natin Sano. yun sa pinakamadaling panahon. And I think when they do that, Colonel Barren, Brother Franco Lorraine, they will expose further themselves. Yeah. And Yeah. people will now be the judge against them. Correct. Hahatulan sila ng mamamayan na
hindi talaga kapayapaan at kabutihan ng bayan ang layunin ng mga taong ito mga party list operatives ng CPP, NPA, kundi patuloy na hidwaan at pagkawasak ng ating bayan by promoting yung kaguluhan instead of amnesty and peace and unity of the people. Ay sila manguudyok na wag bumalik at bumaba ang mga NPA. Yun ang gagawin nila. Yun ang epekto ng kanilang pagharang, but they will be severely exposed against the people. Yeah, but Eric, they don't care. I mean, they've already shown us time and again that they have no capacity for shame, no? Tama. Because they are really, walang utak ito mga ito at sumusunod lang sa Central Committee ng CPP. So tayo ang hahatol dito sa 2025, tatanggalin na natin yung mga yan. Dapat. Okay?